Magandang araw sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay ng mga kwentong puso. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng panibagong aklat ng buhay, pag-ibig, at mga di inaasahang pagsubok. Ang kwento natin na ngayon ay isang tanong. Ano ang mas matimbang? Ang ningning ng ginto at karangyaan? O ang dalisay at walang kapantay na pag-ibig ng isang ina? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Makisig at ng kanyang ina, si Alonsina, sa isang paglalakbay na susukat sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Makisig tala isang tunog, isang malutong, matalim na tunog, ang bumasag sa perpektong hapon na yon, isang sampal. Para kay Makisig tala, tumigil ang mundo. Ang marahang tugtog ng orkestra, ang mahinang bulungan ng mga bisita, ang amoy ng libu-libong puting rosas na nakapalibot sa kanila, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang imahe sa kanyang harapan. Nakatayo sa gitna ng grand ballroom ng palasyo ng mga ulap, ang kanyang mapapangasawa, si Luningning Marilag. Mukha itong isang anghel na bumaba mula sa langit sa suot nitong puting-puting trahe de boda na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ngunit ang mukha ng anghel na iyon ay napalitan ng isang demonyo. At sa kanyang harapan, nakayuko ang isang babae. Isang babaeng nakauniforme ng catering staff, nanginginig ang mga balikat. Sa sahig, basag ang isang kopita. Kumalat ang pulang alak sa mamahaling bestida ni Luningning, isang mantsa na parang dugo sa busilak na kaputian. Nakita ni Makisig ang lahat. Nakita niya kung paanong ang babaeng iyon, sa kagustuhang tumulong na ayusin ang isang bulaklak sa mesa, ay aksidenteng nabunggo ng isang waiter. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata nito habang ang alak ay tumatapon. At narinig niya ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Walang kwenta. Tanga. Paano ka nakapasok dito? Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga nitong sinira mo? Baka kahit buong buhay mo, hindi mo ito mababayaran. Hindi pa nakontento, itinaas ni Luningning ang kanyang kamay. At sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng buong alta sosyedad, dumapo ang palad nito sa pisngi ng babae. Pak! Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Pero para kay Makisig, ang katahimikan na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog dahil ang babaeng sinampal, ang babaeng tinawag na tanga at walang kwenta. Ang babaeng nanginginig ngayon sa kahihiyan ay ang kanyang ina, si Alonsina. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad si Makisig. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba dinadala niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina sa kanyang mga balikat. Nilagpasan niya si Luningning na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya. Nilagpasan niya ang mga matang mapanghusga ng mga bisita. Huminto siya sa harapan ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito kung saan namumula na ang bakas ng kamay ni Luningning. Nagangat ng tingin si Alonsina. At sa mga mata nito, nakita ni Makisig ang sakit na higit pa sa pisikal. Ito ay sakit ng isang pusong nasugatan. Huminga ng malalim si Makisig. Bumaling siya sa buong kalipunan, sa kanyang mga ninong at ninang, sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, at higit sa lahat, kay Luningning na ngayon ay namumutla na. Sa isang boses na malamig pero malinaw, binitawan niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Tapos na ang kasal. Walang emosyon niyang tinanggal ang puting rosas na nakakabit sa kanyang dibdib at binitiwan ito sa sahig. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. At habang si Luningning ay nanatiling parang isang estatwa ng isang bigong nobya, tumalikod si Makisig. Hila-hila ang kamay ng kanyang ina. Nagsimula siyang maglakad palayo. Palayo sa kasal na pinangarap niya, palayo sa babaeng minahal niya, at pabalik sa nag-iisang yaman na hinding-hindi niya tatalikuran kailanman.
Ang isang sampal ay hindi lang isang sampal. Ito ay isang tunog na kayang sirain ang mga pangarap, wasakin ang mga puso, at gisingin ang isang tao mula sa isang magandang panaginip patungo sa isang masamang bangungot. Para kay Luningning, ang sampal na yon ay umaling-awngaw, hindi lang sa loob ng palasyo, kundi sa buong pagkatao niya. Ang tunog, paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Luningning, ang tunog ng sampal na yon. Hindi ang sampal na ibinigay niya, kundi ang sampal ng katotohanan na sumalubong sa kanya. Ang pagtalikod ni Makisig, ang daan-daang pares ng matang humuhusga, 2 linggo. 2 linggo lang ang nakalipas, ang lahat ay perpekto pa. O yun ang pilit niyang pinapaniwala sa sarili niya. 2 linggo bago ang kasal. Nasa loob si Luningning ng kanyang malawak at eleganteng silid. Ang buong paligid ay sumisigaw ng karangyaan. Mga damit mula sa Paris, mga bag na katumbas ng isang bahay, mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Pero ang atensyon niya ay nasa isang maliit na bagay sa kanyang palad. Ang engagement ring mula kay Makisig, itinaas niya ito sa may ilaw. Isang maliit na diamante na nakapatong sa isang singsing na ginto. Maganda sana, pero luma ang disenyo. Heirloom, sabi ni Makisig. Pamana pa raw mula sa lola ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Luningning. Heirloom. Isang magandang salita para sa luma at hindi kamahalan. Pinangarap niya ang isang 10 karat na diamante mula sa isang sikat na brand. Isang bagay na maipagmamalaki niya sa kanyang mga amiga. Pero ito, mukha lang itong ordinaryo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina, si Doña Hiraya Marilag, na laging may tindig ng isang reyna. Anong problema, Luningning? Bakit ganyan ang mukha mo? Dapat masaya ka, sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Wala po, Mama. Pinagmamasdan ko lang po ang singsing, sagot ni Luningning. Pilit nang ngumingiti. Lumapit ang Donya at tiningnan ng singsing. Isang mapanlibak na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hayaan mo na yan. Isang maliit na sakripisyo. Kapag kasal na kayo, pwede kang bumili ng kahit 100 singsing na mas maganda pa dyan. Ang importante, hinawakan ni Doña Hiraya ang braso ng anak. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Ay matuloy ang kasal. Huwag kang papalpak, Luningning. Nakasalalay ang buong pamilya natin dito. Kinilabutan si Luningning sa lamig ng boses ng kanyang ina. Tumango na lang siya. Kinabukasan, habang kausap niya si Makisig sa telepono, tumunog ang isa pa niyang linya, isang numero na hindi nakarehistro. Nagpaalam siya sandali kay Makisig at sinagot ito. Hello? Miss Marilag, sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Binibigyan na lang namin kayo ng 2 linggo. Kung hindi nyo mababayaran ang utang nyo, mapipilitan na kaming ilabas sa media ang sitwasyon ng pamilya nyo. Namutla si Luningning. Sandali. Wag, maayos na ang lahat. Malapit na ang kasal. Pagkabalik niya sa linya ni Makisig, nanginginig pa rin ang kanyang boses. Sino yon, mahal? Tanong ni Makisig. Wala yon. Mabilis niyang sagot. Yung florist lang. Kinukumpirma ang mga bulaklak. Alam mo na, wedding jitters. 1 linggo bago ang kasal, dumating si Alonsina sa mansyon nila para maghatid ng isang regalo. Isang simpleng babae na may mabait na ngiti. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag. Sa loob, may isang hinabing balabal, gawa sa hibla ng pinya. Malambot at simple. Para sa'yo, iha. Ako mismo ang gumawa niyan, sabi ni Alonsina. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Nako, salamat po, tita. Napakaganda po, sabi ni Luningning. Ang nangiti niya ay kasing plastic ng credit card na wala ng laman. Pagkaalis ni Alonsina, walang tinging inilapag ni Luningning ang balabal sa isang sulok.
sa ibabaw ng mga kahon na dapat nang itapon. Ngunit lahat ng pagpapanggap na yon ay gumuho sa isang iglap. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng sarili niyang kahihiyan. Ang palasyo ng mga ulap ay naging kanyang personal na impyerno. Habang papalayo ang anino ni Makisig at ng ina nito, naramdaman ni Luningning ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Mas masakit pa sa pagkakahawak ng kanyang ina sa silid niya noon. Humarap siya at nakita ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Doña Hiraya. Walang awa, walang pag-unawa. Hindi ito bumulong. Hindi ito sumigaw. Ito ay isang hasik, puno ng kamandag at pagkasuklam. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Sinira mo ang lahat, Makisig tala. Ang katahimikan sa loob ng Rolls-Royce ay nakabibingi. Sa labas, ang mga patak ng ulan ay marahang dumadampi sa bintana. Tila nakikidalamhati. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang ina, si Alonsina, nakatingin lang sa labas, balot sa isang kumot na cashmere na agad ipinakuha ni Makisig mula sa driver. Pero hindi ang kumot ang tinitingnan ni Makisig. Ang mga kamay ng kanyang ina ang nakapukaw sa kanyang pansin. Ang mga kamay na nakapatong sa kandungan nito. Mga kamay na kahit anong pilit niyang bihisan ng mga alahas at alagaan ng mamahaling losyon, ay naroon pa rin ang bakas ng kahapon. Ang mga kalyo, ang mga guhit ng paghihirap, doon nagsimula ang lahat. Sa mga kamay na yon, biglang bumalik sa alaala ni Makisig ang baryo Talaaraw. Walang Rolls-Royce noon. Ang mayroon lang ay isang maliit na barong-barong na tinutuluan kapag umuulan. Naalala niya ang mga kamay na yon na walang tigil sa pagmamasa ng galapong sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Madaling araw pa lang, ang amoy ng nilulutong bibingka at putubumbong ang nagsisilbi niyang alarm clock. Isusuot ni Alonsina ang bilao sa kanyang ulo at lalakarin ang buong baryo para lang may maipambaon at maipambili ng bigas si Makisig. At sa pag-uwi niya, bibilangin ng mga kamay na yon ang kakarampot na barya, palaging may ngiti sa labi kapag sapat ang kita. Naalala niya isang hapon, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Gumuho ang isang bahagi ng kanilang bubong. Walang nagawa si Alonsina, kundi yakapin siya sa isang sulok, gamit ang sariling katawan para salagin ang tumatagas na ulan at malakas na hangin. Ang likod ng kanyang ina ang naging bubong niya. Ang mga kamay nito ang naging pader na nagpoprotekta sa kanya. At naalala niya ang isang gabi bago ang kanyang graduation sa elementarya. Sira ang luma niyang bag. Nakita niya mula sa siwang ng kurtina kung paanong pinagtiyagaan ng kanyang ina na tahiin iyon. Pikit dilat na ito sa antok, pero ang mga kamay nito ay tuloy-tuloy sa pananahi, gamit ang sinulid at karayom para muling buuin ang pangarap para sa kanya. Kinabukasan, paggising niya, nakasabit na sa pako ang bag niyang mukhang bago. Sa tabi nito, may isang plato ng mainit na kanin at itlog. At sa mesa, natutulog ang kanyang ina. Ang ulo'y nakapatong sa kanyang mga braso. Pagod na pagod. Doon sa harap ng natutulog niyang ina, ibinulong ng batang si Makisig ang isang pangako. Inay, balang araw, bibigyan kita ng buhay, Reyna. Isang hikbi, isang mahinang hikbi mula sa kanyang ina ang nagpabalik kay Makisig sa kasalukuyan. Doon niya nakita. Sa unang pagkakataon, matapos ang insidente, tumutulo na ang mga luha ni Alonsina. Tahimik pero mabigat. Ang bawat patak ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Makisig. Ang reyna niya ay umiiyak. Ang reyna niya ay sinaktan. At kasalanan niya, isinama niya ito sa isang mundo na hindi marunong rumespeto sa tunay na kadakilaan. Nawala ang lungkot sa mukha ni Makisig. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang state-of-the-art na cellphone. Isang pindot lang at sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Sir? Rico, sabi ni Makisig.
Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Puno ito ng panganib. Ihanda mo ang mga abogado? Para saan po, sir? Tumingin si Makisig sa mamula-mulang pisngi ng kanyang ina. Uubusin ko sila. Hindi makahinga si Luningning. Ang bawat pag-buzz ng kanyang telepono ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang bawat headline na lumalabas sa screen ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Bridal slap from hell? Tycoon Makisigtala cancels billion-peso wedding. Sino ang misteryosong babae na sinampal ni Luningning Marilag? The slap that launched 1,000 memes. Luningning Marilag. From it girl to slap girl overnight. Pinatay niya ang telepono pero huli na ang lahat. Para siyang isang hayop na kinukulong walang matakbuhan. Ang video, kuha mula sa cellphone ng isang bisita, ay kalat na sa buong Pilipinas. Ang kanyang magandang mukha na puno ng galit, ang malutong na tunog ng sampal, ang pagtalikod ni Makisig, lahat ng pinaghirapan niyang itayo, ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Si Doña Hiraya, ang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi isang mangkukulam na handang pumatay. Mga buwisit sila. Sigaw ng ina. Ibinato ang isang tablet sa kama ni Luningning. Binawi ng mga tala ang lahat ng investment nila sa mga negosyo natin. Ang mga bangko, hindi na tayo pinapautang. Pati ang mga kaibigan natin. Hindi na sinasagot ang mga tawag ko. Isang article ang nakabukas sa screen. Marilag Clan, baon sa utang. The hidden truth behind the wedding of the century. Nanginginig na umiling si Luningning. Mama, hindi. Paano nila nalman? Paano? Humalakhak ng mapakla si Doña Hiraya. Dahil sa'yo. Dahil sa katangahan mo. Isang sampal lang, Luningning. Isang sampal lang ang katapat ng lahat ng pinangarap natin. Lumapit ang ina. Ang mga matay nanlilisik. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilyang ito. Mama, tama na. Umiiyak na pakiusap ni Luningning. Huwag mo akong tawaging mama. Sigaw nito. Wala akong anak na tanga at walang silbi na katulad mo. Lumayas ka sa bahay na to. Hindi na kita kailangan. Parang kidlat na tumama kay Luningning ang mga salitang iyon. Ang sarili niyang ina. Tinulak siya ni Doña Hiraya palabas ng silid. Walang damit, walang pera, walang gamit. Tanging ang suot niyang damit at ang maliit na purse na dala niya mula pa sa kasal. Habang hinihila siya ng mga security guard palabas ng mansyon, naririnig niya ang mga sigaw ng mga nagkakagulong reporter sa labas ng gate. Sumara ang dambuhalang tarangkahan sa kanyang likuran. Isang malakas na kulog ang narinig, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Nakatayo si Luningning sa gitna ng kalsada, basang-basa, nilalamig, at mag-isa. Ang dating prinsesa ng alta sosyedad ay isa na ngayong pulubi. Wala sa sariling binuksan niya ang kanyang purse, naghahanap ng kahit ano. Ngunit wala siyang makita, kundi ang kanyang cellphone na basag na ang screen at isang bagay na malambot, ang hinabing balabal ni Alonsina. Kinuha niya ito. Amoy luma, amoy probinsya, ang regalong binaliwala niya. Sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay, sa gitna ng pagguho ng kanyang kastilyong buhangin, ito na lang ang tanging bagay na natitira sa kanya. Mula sa kinauupuan niyang malambot na sofa sa penthouse ni Makisig, pinagmamasdan ni Alonsina ang kanyang anak. Para itong isang tigre na ikinulong sa hawla. Pabalik-balik sa paglalakad, ang mukha ay matigas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa paligid, ang mga abogadong nakasuit ay abala sa kani-kanilang mga telepono. Nagbibigay ng mga utos na magpapabagsak sa isang buong imperyo, ang imperyo ng mga Marilag. Yes, I want all their assets frozen. File for moral damages,
Make it the highest possible. Contact the press. I want their downfall to be public. Ang bawat salitang naririnig ni Alonsina ay tila isang bato na lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Ito ang buhay reyna na ipinangako sa kanya ng anak niya. Isang buhay na kayang durugin ang sino mang kumalaban dito. Pero hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi ito ang anak na pinalaki niya. Tumayo siya. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsaa mula sa kusina at dahan-dahang inilapag sa mesa sa harap ni Makisig. Napahinto ang binata. Gulat na napatingin sa ina. Anak, hindi tayo ganyan, mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay sapat na para marinig nilang dalawa lang. Inay, sinaktan ka nila, mariing sagot ni Makisig. Kailangan nilang pagbayaran yon. Umiling si Alonsina. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ang kamay na dati maliit at laging kumakapit sa kanya. Ngayoy malaki na at may kapangyarihang manira. Naaalala mo ba si Mang Cardo sa baryo natin? Tanong niya. Kumunot ang noo ni Makisig. Yung may-ari ng lupa na pilit tayong pinaalis noon. Oo, sagot ni Alonsina. Ninakaw niya ang ani natin sa ating maliit na taniman. Sinunog niya ang gilid ng ating barong-barong. Ginawa niya ang lahat para lang mapaalis tayo para maibenta niya ang lupa. Naalala ni Makisig ang galit na naramdaman niya noon bilang isang bata. Ang pagnanais na gumanti. Pero anong ginawa ko? Patuloy ng ina. Isang gabi, nasunog ang bahay niya. Aksidente. Walang tumulong sa kanya dahil galit ang buong baryo. Pero ako ang kumuha ng balde ng tubig. Ako ang unang tumakbo para tumulong na apulahin ang apoy. At ako ang nagbigay sa pamilya niya ng makakain nung gabing wala na silang natira. Tumingin si Alonsina sa mga mata ng anak. Ang mga mata niyang laging may dalang kapayapaan. Galit ako, oo. Nasaktan ako, oo. Pero ang paghihiganti, anak, ay parang lason. Ikaw ang unang iinom nito bago mo pa man ito maibigay sa kaaway mo. Itinuro ko sa iyo na maging matatag, pero hindi para maging bato. Itinuro ko sa iyo na maging malakas, pero hindi para manakit. Natigilan si Makisig. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang tubig na dahan-dahang pumapatay sa apoy ng kanyang galit. Tumingin siya sa mga abogado, sa kanyang cellphone, sa lahat ng armas na inihanda niya para sa digmaan. At napagtanto niya, hindi ito ang laban na gusto niyang ipanalo. Sa isang senyas niya, pinahinto niya ang lahat. Cancel everything. Utos niya sa mga abogado. It's over. Habang paalis ang mga abogado, biglang tumunog ang telepono ng kanyang assistant na si Rico, na naiwan sa silid. Sinagot nito ang tawag at pagkatapos ay lumapit kay Makisig. May pag-aalangan sa mukha. Sir, sabi nito. Si Miss Luningning po tumatawag. Ilang beses na po. Nangunot ang noo ni Makisig. Handa nang sabihing huwag itong pansinin. Pero nagsalita ulit si Rico. Hindi po siya humihingi ng pera, sir, o tulong. Ang tanging itinatanong niya ay kung saan daw po matatagpuan ang baryo Talaaraw. Gusto niya raw pong makausap si Ma'am Alonsina. Opo, sandali lang po. Sagot ni Luningning. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na binabalanse ang 3 plato ng mainit na sinigang. 2 linggo na ang nakalipas mula nang palayasin siya sa mansyon. 2 linggo ng impyerno. Natulog siya sa lansangan, kumain ng tira-tira, at naramdaman ang tunay na kahulugan, yang gutom at lamig. Ang dating it girl ay isa na lang sa mga anino ng lungsod ng Ginto. Sa huli, dahil sa awa ng isang matandang may-ari ng karinderya, nabigyan siya ng trabaho. Tagahugas ng plato, tagalinis ng mesa at tagasilbi. Ang kanyang sahod, pagkain at isang maliit na kwarto sa likod ng tindahan. Crash! Sa pagmamadali, nadulas ang isang plato mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ano ba yan, Nining? Sigaw ni Aling Tess ang may-ari.
Pangatlong plato mo na yan ngayong linggo. Ibabawas ko yan sa sweldo mo. Pasensya na po, sabi ni Luningning habang mabilis na pinupulot ang mga bubog. Iniingatan na hindi masugatan ang mga kamay na dati manikurista lang ang humahawak. Dati, ang salitang pasensya ay para sa mga taong nagkakamali sa kanya. Ngayon, ito na ang pinakamadalas niyang sabihin. Noong una, puno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Suklam sa ina niya, suklam kay Makisig, suklam sa mundo. Pero habang tumatagal, ang suklam ay dahan-dahang napapalitan ng ibang bagay. Isang bagay na hindi niya pa naramdaman dati. Pag-unawa, nagsimula niyang makita ang mundo sa mata ng mga ordinaryong tao. Nakita niya ang pagod sa mukha ng mga construction worker na kumakain sa karinderya. Narinig niya ang mga pangarap ng mga kasamahan niyang waitress na makapagtapos ng pag-aaral. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang customer ang nag-iwan ng malaking tip para sa kanya. "Salamat sa serbisyo mo, Ineng. Napakabait mo," sabi ng isang matandang babae. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may pumuri sa kanya hindi dahil sa kanyang ganda o yaman, kundi dahil sa kanyang ginawa. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, binilang niya ang kanyang naipong pera. Kakarampot, kulang-kulang 1,000 piso. Pero para sa kanya, mas mahalaga pa ito kaysa sa milyon-milyong nasa bank account niya dati. Dahil ito, pinaghirapan niya. Habang nakahiga, bigla niyang naalala ang isang mukha. Ang mukha ni Alonsina. Ang mukha ng babaeng sinampal niya. Nakita niya ulit sa kanyang isip ang pagod, pero mabait na mga mata nito. Nakita niya ang mga kamay nitong magaspang. Mga kamay na katulad ng kay Aling Tess, katulad ng mga kamay ng mga kasamahan niya. Mga kamay na marunong magtrabaho. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luningning ang tunay, malalim, at nakakapasong pagsisisi. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon. Nagpaalam siya kay Aling Tess. Gamit ang perang yon, bumili siya ng isang tiket sa bus. Isang tiket papunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, pero kailangan niyang puntahan. Baryo Talaaraw. Pagkatapos ng halos 10 oras na biyahe, narating niya ang isang simpleng arko na may nakasulat na pangalan ng baryo. Gabi na. Umuulan. Naglakad siya sa maputik na daan, sumusunod sa direksyong itinuro ng isang matanda. At doon, sa dulo ng daan, nakita niya ito. Isang maliit na bahay kubo. Simple, pero mula sa mga siwang ng dingding na kawayan, may sumisinag na mainit at ginintuang ilaw. Isang ilaw ng tahanan. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, nanginginig sa ginaw at takot. Paano niya haharapin ang babaeng sinaktan niya? Paano siya hihingi ng tawad para sa isang kasalanang walang kapatawaran? Pero alam niyang kailangan niya. Ito na ang huling pagkakataon para harapin ang salamin at ayusin ang basag na imahe ng kanyang pagkatao. "Inay, sigurado po ba kayong ayaw niyo nang sumama pabalik sa lungsod ng ginto?" Ito ang pangatlong beses na tinanong ni Makisig ang kanyang ina. Nakaupo sila sa loob ng maliit na bahay, kubo sa baryo Talaaraw. Ang bahay na ito, kahit gaano karaming pera, ang ibuhos niya para ipaayos, ay nanatiling simple, ayon sa kagustuhan ni Alonsina. Para kay Makisig, mas tahimik at mas payapa ang hangin dito kaysa sa alinmang mamahaling penthouse. Umuwi siya para dalawin ito at para na rin subukang kumbinsihin itong manirahan na kasama niya. Pero gaya ng dati, umiling lang si Alonsina habang nagsasali ng mainit na salabat sa 2 tasa. "Dito ang tahanan ko, anak," sabi nito. Ang ngiti ay hindi nawawala. "Ang mahalaga ay umuuwi ka pa rin dito." Nakangiti na sanang sasagot si Makisig,
Nang bigla silang makarinig ng isang mahinang katok sa pinto, nagkatinginan sila ng kanyang ina. Bihira silang magkaroon ng bisita, lalo na kung ganitong gabi at umuulan pa. Si Makisig na ang tumayo para magbukas ng pinto. At sa pagbukas niya, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang kapayapaan sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkabigla at nag-aalab na alaala ng galit. Nakatayo sa kanyang harapan si Luningning, pero hindi ito ang Luningning na kilala niya. Ang buhok nito ay basa at gusot. Ang damit ay simple at luma. Ang muka ay walang kolorete, payat at may bakas ng hirap. Ngunit ang mga mata nitong dati puno ng yabang ay ngayoy puno ng isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Kahihiyan at malalim na pagsisisi. Natigilan sila pareho. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Makisig. Ang boses ay magkahalong gulat at hinanakit. Hindi siya sinagot ni Luningning. Ang mga mata nito ay nakatingin sa likuran niya, sa babaeng lumitaw mula sa kusina, si Alonsina. Pagkakita sa ina ni Makisig, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Luningning. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang lupa sa harap ng pintuan. Doon, sa gitna ng putik at ulan, yumuko siya at nagsimulang humagulgol. "Patawarin niyo po ako," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawarin niyo po ako, Aling Alonsina. Wala po akong karapatang humingi ng tawad. Pero patawarin niyo po ako." Natigilan si Makisig. Ang lahat ng galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng awa. Ngunit si Alonsina, sa halip na magulat o magalit, ay nagpakita ng isang emosyon na hindi inaasahan ng lahat. Habag. Lumabas siya ng bahay. Hindi alintana ang ulan. Lumuhod siya sa harap ni Luningning at hinawakan ang mga braso nito. "Iha, tumayo ka dyan," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mababasa ka." Umiling si Luningning, patuloy sa pag-iyak. Hindi po ako tatayo hanggat hindi niyo po ako napapatawad." Tinitigan siya ni Alonsina. Pagkatapos, isang bagay na kamangha-mangha ang ginawa niya. Niyakap niya si Luningning. Mahigpit, ang yakap ng isang ina. "Pinapatawad na kita, iha," bulong ni Alonsina. "Matagal na kitang pinatawad." Hinila niya patayo si Luningning at inakay papasok ng bahay. Si Makisig, na nakatayo lang sa isang tabi, ay parang nanunood ng isang eksena sa pelikula. Hindi niya maintindihan ang kadakilaan ng puso ng kanyang ina. Pinaupo ni Alonsina si Luningning malapit sa apoy. Kumuha siya ng tuyong damit at tuwalya. Inabutan niya ito ng mainit na salabat. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-iyak ni Luningning at ang pag-alo ni Alonsina. Pagkatapos ng ilang sandali, iniwan sila ni Alonsina sa sala. "Mag-usap muna kayo," sabi nito bago pumasok sa silid. Naiwan si Makisig at Luningning sa isang nakabibinging katahimikan. Siya ang unang bumasag dito. Tumingin siya sa babaeng dati niyang minahal, ang babaeng na ngayoy ibang-iba na. "Ano na ang plano mo ngayon, Luningning?" tanong niya, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong naguguluhan at gustong umunawa. 6 na buwan ang lumipas. Mula sa bintana ng kanyang simpleng bahay sa Tala-Araw, pinagmamasdan ni Alonsina ang paglubog ng araw. Kulay kahel at lila ang langit, isang obra maestra ng kalikasan. Sa kanyang puso, may isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Marami ang nagbago. Si Luningning, pagkatapos ng gabing iyon, ay tumanggi sa tulong pinansyal na inalok ni Makisig. Sa halip, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para mag-apply ng trabaho sa isang maliit na NGO na tumutulong sa mga batang lansangan sa lungsod ng Ginto. Minsan, ipinapakita ni Makisig sa kanya ang mga litrato
mga litratong kuha mula sa social media page ng NGO. Naroon si Luningning, nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga bata. Tinuturuan silang magbasa. Ang kanyang ngiti, kahit walang mamahaling lipstick, ay mas totoo at mas maningning kaysa dati. Natagpuan niya ang kanyang yaman, hindi sa mga palasyo, kundi sa mga ngiti ng mga batang tinutulungan niya. Si Makisig naman ay nagbago rin. Ang dating walang awang tycoon ay mas naging makatao. Isang araw, ginulat niya ang buong business world nang i-anunsyo niya ang paglulunsad ng Alunsina Foundation, isang pundasyon na naglalayong magbigay ng scholarship sa libu-libong mahihirap ngunit matatalinong bata sa buong bansa. Ngayon ang araw ng official launch. Pinapanood niya ito live sa tablet na ibinigay sa kanya ni Makisig. Nakatayo ang kanyang anak sa isang entablado sa harap ng maraming importanteng tao, pero hindi ang mga ito ang tinitingnan ni Makisig. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kamera, tila ba direkta siyang kinakausap. Marami ang sumusukat sa tagumpay sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng mga gusaling na itayo mo. Sabi ni Makisig, ang boses ay matatag. Pero natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumingon sa iyong pinanggalingan ng may pasasalamat. Ang pundasyong ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay parangal para sa isang babaeng nagturo sa akin ng lahat. Ang aking ina, si Alunsina. Sa audience, sa isang sulok, nakita ng kamera ang isang pamilyar na mukha. Si Luningning, isa sa mga inimbitahan bilang kinatawan ng kanyang NGO. Nakatingin ito kay Makisig, hindi na may pagsinta, kundi may paghanga at respeto. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na tango at isang matamis na ngiti ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Ang pagbati ng dalawang taong pinagbuklod, hindi ng pag-ibig, kundi ng isang napakahalagang aral. Nang matapos ang event, isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mata ni Alunsina. Maya-maya pa, may narinig siyang ugong ng sasakyan at ilang sandali lang, ang kanyang anak na si Makisig ay naglalakad na papasok sa kanilang bakuran. Tinanggal ang mamahaling coat at inilapag sa isang upuang kawayan. Inay, sabi nito, may ngiti sa labi. Napanood niyo po ba? Oo anak, ang galing-galing mo. Sagot ni Alunsina, ang puso'y puno ng pagmamalaki. Umupo si Makisig sa tabi niya sa maliit na hagdanan. Sabay nilang pinanood ang mga huling silahis ng araw na naglalaho sa kabundukan. Hindi na niya kailangan ng buhay reyna. Dahil sa sandaling iyon, habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ng kanyang anak, sa gitna ng katahimikan ng kanilang munting baryo, alam ni Alunsina na hawak na niya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. At dito po nagtatapos ang kwento nila Alunsina at Makisig. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na buhay ay hindi ginto o salapi, kundi ang dalisay na pagmamahal at sakripisyo ng isang magulang. Ipinakita rin nito na ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para matuto, magbago, at magsimulang muli. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may aral kayong napulot na inyong babaunin sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo sa kwento ni na Alunsina, Makisig, at Luningning. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kanilang sitwasyon? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.